Good morning mga kababayan. Kumusta po kayo? It's Friday morning. Time check. 8:20 in the morning. Nagkakape tayo. Kumusta po ang Kumusta po kahapon? Kumusta mga biyayang natanggap natin sa Panginoon? Ito, nandito na naman tayo, Superfly 1979. Muling welcome po sa channel ko. At welcome po sa mga bagong nanonood ngayon. Kwentuhan tayo. Dito naman ako sa daily routine natin, everyday. Ewan ko, kinakabahan na nga. Hindi naman kinakabahan. Pagka nag-start tayo ng trabaho, sa October 2, Wednesday na pala yun, next week. Magkakaroon, mag-adjust ng konti si Mrs. Kasi si Jordan, iaano ko na naman sa daycare. 4 months, almost 4 months, wala tayong trabaho. Parang sabi ko nga, ganito po ba talaga ang pakiramdam pagka bumabalik ka sa trabaho, no? Kahit na matagal na tayong OFW, kahit na matagal na tayong nagtatrabaho, yung nakikita mo dito, ay yung nararamdaman dito, butterfly. Parang yung sigmura mo kasi mag-a-adjust ka na naman ng marami yung dating ginagawa ninyo. Kasi dati magkasama kami ni Mrs., sabay kaming pumapasok. Ngayon magkahiwalay na kami ng trabaho. Si Jordan, hatid ko sa daycare. Tapos si Mrs., I don't know, mag-u-Uber na lang daw siya or magta-taxi. Hindi naman, sabi ko nga kay Mrs., hindi naman siguro lagi 9 o'clock kasi ako pinapag-start doon sa restaurant. Hindi naman siguro everyday 9 o'clock. So may mga circumstances pa rin tayong may hatid natin si Mrs. or si Jacob kung may available siya. Ang mahirap kasi kay Mrs. nakapix yung oras niya, 11 AM pasok niya. So kung ako magtatrabaho doon sa restaurant, syempre may morning shift, may afternoon shift. Hindi na na-fix yung oras namin, yung oras ko. Mag-iisang muna tayo, side, para makapagkwentuhan tayo ngayong umaga na to, ng araw na to. Dito po kasi sa Canada, mga kababayan, talagang adjust talaga. Sa Pilipinas, pagka pumasok ka sa trabaho, ganun din. Kaya lang may mga kasama ka tulad ni Jordan, kung may iiwan sa kanya, what's better? Hindi na kami nag-aalala sa kanya. Yung asawa ko na lang ang doon ako nag-aalala. Kasi nga, ayaw niyang magmaneho. Hopefully, tapos ma-renovate na naman yung store na pinagtatrabahuhan niya. Ma-assign siya sa isang unit, ay sa isang location. So lahat po ng adjustment nangyayari, ginagawa natin. Siyempre akong padre de pamilya, kailangan ko na mag-adjust. Sana walang maging sagabal. Yan po talaga siguro sa ang buhay sa Canada. Marami na rin nagko-complain dito sa Canada. Hindi naman may napanood nga pala ako sa isang channel na sinasabi sinisiraan daw namin na loob ang mga tao sa mga ginagawa namin. Hindi ho namin sinisiraan, mga kababayan. Ito po ang nangyayari ngayon sa Canada. Hindi na katulad ng dati na talagang
Maraming trabaho, maluwag ang kitaan, um, mura ang buhay pa. Ngayon po talaga, sa sinasabi namin at kinukwento namin, ito po ang tunay na nangyayari. Sinashare namin po to, binabahagi po namin dito dahil ayaw na namin kayong makaranas pa ng stress ng ibang tao. Kasi yun ang nakikita namin. Ngayon, kung talagang willing kayong pumunta dito, magdala kayo ng maraming pera. Maraming pera po na kaya yung suportaan ng sinasabi ninyong sinisiraan namin kayo na loob. Kasi nga po kami, stable na kami dito. Citizen na po kami. Pero until now, we cannot keep up. We cannot, hindi kami nakabawi-bawi dahil nga dumating kami dito, foreign worker, dumating yung pamilya, kailangan namin mag-stable. Hindi na namin hinahangad na siguro makaka-keep up kami. You never know. Hindi mo alam ang mangyayari sa buhay ng isang tao. Pero sabi ko nga, move on, go on pa rin ang buhay namin. Go on pa rin sa paghahanap ng kasiguraduhan. Go on pa rin sa paghahanap. Ang magiging last option na lang namin kung talagang mahihirapan kami, bumalik sa bansa natin. Kasi ayaw naman namin mangyari na maging pabigat pa kami. Kasi nga, pamilya kami. Alam niyo po ang ibig sabihin, pagka bumalik tayong, wala tayong business or whatever, magiging pabigat lang po tayo sa Pilipinas. At hindi ko naman i-encourage yung gano'n na option. Pinaka last option na lang po siguro, talagang pagka totaling wala na talaga. Yun na lang magiging option natin kasi sariling bansa natin yun. Welcome pa rin tayo. Ang gagawin na lang namin nun, magdo-dual citizen para makapag-stay kami na longer sa Pilipinas. Pero siyempre, ganun pa rin ang focus namin sa mga bata. Hindi, sabi ko nga dati, hindi para sa atin itong ginagawa natin para sa mga bata. Pero of course, sabi ko nga, pagka nawala ang free healthcare dito at nawala ang child benefits, nonsense na po mag-stay dito. Oo, makakakuha ka ng EI pagka wala kang trabaho. Once na yun, nawala mga benefits. Benefits lang naman po hinahabol natin sa ibang bansa. Dahil nga sa kakulungan ng benefits sa Pilipinas, naghahanap tayo ng mga option kung saan tayo makakuha ng benefits. Katulad lang ng, ang sinasabi ko po dito, katulad lang ang pagka bumili ka ng sasakyan bago. Tatanungin mo lahat kung nandun lahat ang mga promotion or libre, yung mga freebies bago mo bilhin ng sasakyan. Katulad din ng buhay natin, kung saan ka makakuha ng benefits na makakatulong sa pamumuhay ninyo. Kasi kung mayaman ka, o pumunta ka dito sa Canada. Pero kung kami nagsimula dito na bilang foreign worker, ibig sabihin po, pagka nag-start ang isang Pilipino na foreign worker, hinahanap niya po ang kapalaran. Hindi po dahil citizen na kami dito, mayaman lang pa. Hindi po. Pare-pares po tayong nakakaranas. Yun lang, yung stress sa status mo na wala. Of course, mayroon pa rin mga struggle kahit na citizen ka na or permanent residence ka na. Pare-pares tayong umaharap sa mga pagsubok araw-araw. Pare-parehas tayo nag-a-adjust araw-araw. Hindi ho, ngayon po ako bilang citizen, hindi po ako yung klaseng taong foreign worker ka or whatever. Pinagdaanan ko rin po yun. Sinabihan po ako na foreign worker yan, bakit mo hasaan? Lalo na pagdating sa pera. Marami mong makaka-relate sa sinasabi ko. Pagka foreign worker, inuusigahan ka. Natanggap ko po yun. Napakinggan ko yun sa mga salita ng ibang Pilipino. Masakit po, pero at the end, you need to move on in our life.
Pero sabihin ko sa inyo, tayo mga tao, tayo mga Pilipino, tayo para tayong Pilipino, tao, mahaharap po tayo lagi ng pagsubok. Depende na lang po kung paano natin harapin ang mga pagsubok na yan at gawing challenge sa buhay. Yun po ang the best na ano. Huwag natin tatalikuran ng mga challenges, mga pagsubok. Doon po tayo nakakarakos, move on sa buhay. Today, you receive some challenges. Tomorrow, another day. Just keep going on. Sa palagay nyo pa, mga kababayan, kuminsan, ito, share ko lang sa inyo, ang buhay dito sa Canada, kuminsan, naiisip ninyo na si Mrs. kuminsan naiisip niya na umuwi sa Pilipinas kasama mga bata, mag-stay ako dito. Kasi nga, ako bilang padre di pamilya, ayoko nakikita ang asawa ko or mga anak ko, nakikita nila ang challenges. Yung bang yung bang sabi ko, umuwi na lang kaya kayo sa Pilipinas, sabi ko, magpadala na lang ako. Kino-complete ko ang magiging sweldo kung ako lang magtatrabaho, kakayanin naman siguro. Kasi ganun naman talaga ganun dati. Yung dating setup namin sa Pilipinas sila, yun nga lang, ang magiging kapalit nun, hindi mo makikita ang mga batang lumalaki. Hindi mo nakikita, hindi mo sila nasusubaybayan. Again, that's the last option. Pwede naman natin gawin yun. Tapos, makitira na lang tayo sa mga pinsanin or whatever na mga kaibigan, mangupahan na lang sa basement. Yung bang downsizing ng expenses. Dati naman ganun naman yung mga buhay natin. Sanay na tayo siguro sa at least pinagbigyan tayo ng Panginoon na, pero again, that's the last option. Ayoko gawin yun na sakripisyo ang, kasi alam niyo po, lumaki rin po akong wala yung tatay ko. Ang sinabi ko sa sarili ko, ayaw kong mangyari sa mga anak ko yun. Minsan sinasabi ko kay Mrs., kaming dalawa ni Jacob, maiwan dito, si Jordan at saka siya, umuwi muna. Ang hirap po. Siguro sinasabi ninyo, bakit ka nagdidesisyon ng ganyan? Kabayan, nandyan na kayo. Hindi po. Mararanasan talagang mapupunta kayo dun sa point na mag-iisip ka na parang pinanghihinayaan ka na ng loob na, kasi marami na rin umuwi ng Pilipino dahil nga sila may ipon na sila, hindi kami pwedeng sabay-sabay umuwi. Pero minsan kasi pagka umuwi kayo ng sabay-sabay, wala nga kayo sa Pilipinas, pabigat kayo sa mga kamag-anak ninyo. Hindi naman, ayokong bumalik ng ganun sa sitwasyon namin na hirap po ng pinagdaanan namin sa Pilipinas na naging pabigat kami. Siyempre may mga kanya-kanya mga pamilya. Hindi natin mauobliga ang mga kapatid natin or kamag-anak natin. Pagka ginawa mo, pagtatawanan ka ng mga tao, sasabihin nila nasa Canada na kayo. But they don't know. They don't know the situation here. They don't know what's going on right now here. Well, sabi nga nila, ba't mo iintindi yung mga sasabihin ng mga tao, di ba? Ang habol lang naman natin mga Pilipino dito, kaya tayo nag-i-stay dito nag-i-stay tayo sa ibang bansa or dito sa Canada. Ang habol lang natin,
number one, future ng mga bata. Pero sabi ko nga, kung tayo magiging apektado, ano ba magiging picture ng mga bata? At pangalawa, yung retirement, which is 45 na ako ngayon. 55 ang pinaka-early retirement, makakakuha ka magkano every month. Kung aabutin ka ng 60 or 65, maswerte ka na. Pero sa expand ng buhay natin ngayon, ewan ko. Yun ang kino-consider ko na lang ang future ng mga bata. Ngayon, pagka nawala pa yung future ng mga bata at mahirapan din sila maghanap ng trabaho dito, we need to pick some plan B. Mag-ipon at magtayo ng maliit na negosyo sa Pilipinas. Yun ang magiging plan B natin. Or, ang mangyayari nun, yun, mangyayari, pauwiin ko sila. Ako dito mag-stay. Galing yung mga gamit na to, ibenta. Nothing is permanent in this earth. You need to make way to live. At sundan ang will ng Panginoon. Yun lang ang magiging magiging sitwasyon natin. Anong will ng Panginoon, sundan natin. Kasi mahirap bilang isang parents, mahirap makita pati ang mga bata apektado na sa kahirapan. Well, i-share ko lang po ito sa saloobin ko kung ano nangyayari dito sa Canada. At linilinaw ko po, hindi po namin sinisiraan ng loob ang mga gustong pumunta dito sa Canada. Kaming mga vlogger dito sa Canada, sinashare po namin ang tunay na buhay at tunay na nangyayari. Ayaw po namin sabihin na ay masaya dito, pumunta kayo dito. Hindi po namin gagawin 'yon at hindi po namin ipapahamak ang kapwa namin. Ngayon oo, kami stable na kami, pero kung pupunta po kayo dito at sa student visa, temporary worker, wag muna po ngayon. Ngayon lang po, hopefully magbabago, hopefully magkakaroon ng changes. Sana, depende lang naman. Sabi nga, depende sa gobyerno po yan. Kasi, iba na, nung araw, di namin nakikita at walang social media. Ngayon, pagkakataon namin mga vlogger na ibahagi sa inyo kung anong tunay talagang buhay sa ibang bansa. Manood kayo sa New Zealand, Australia, okay. May mga enjoy moments, pero there's a upside down ng buhay din. At marami na rin nagko-complain sa cost of living, lalong dito sa Canada. Mapa siguro OFW man kayo sa Saudi or cruise ship, PB cruise ship, kung binata kayo, why not? Yun ang magandang option kung binata dalaga kayo, kasi sarili niyo yung pera. Ang cruise ship walang nakukuhang wala silang tax. Dito sa Canada, alam niyo po ba, so sweldo ka ng sabihin na natin more than 60,000 ang take home nyo, total take home, kung hindi ako nagkakamali, mababawasan yun into 49,000-48,000. So probably most $7,000 ang tax nyo po every year. Kahit katulad sa Pilipinas, babayad ka ng SSS, nagbabayad ka ng pag-ibig, ng health, ng PhilHealth. Sabi ko nga, kailangan ko pagandahan ang future ng mga bata. Kailangan ko pagandahan. Well, ganun talaga ang mission natin, ang gusto natin, pagandahan ang future ng mga bata. Pwede magkaroon sila ng sariling business para sila ang mamalakad sa sarili ng business. Sana, yun ang nasa puso ko. Mga kababayan, okay. Sabihin na natin, pangit ang mga sinasabi namin mga vlogger, pero ito po ang katotohanan. Maniwala at hindi.
Hindi namin kayo sinisiraan. Of course, depende rin sa plano ng Panginoon yan sa buhay ninyo. Pero, panoorin niyo po ang mga vlogs namin. Dito sa Buhay Canada. Hindi namin kayo, ayaw namin kayong makaranas na yung maririnig namin sa balita na maraming Pilipino international student na hihirapan. As of now, wala naman tayong mga kababayan. Ang katunayan yung mga Indiano, maraming nagrarally, maraming nag-aano. Pero wag na natin to the point na tayo mga Pilipino. Na kuminsan nga may narinig ako, mga Indiano pagdating dito, asylum ang pinapile. Just international student sila, mahirapan sila sa pagbabayad ng mag-asylum sila. Yan po ang style ng mga Indiano ngayon dito sa Canada. Alam niyo po ba asylum? Parang mag-file ka ng refugee kasi hindi mo na kaya suportahan, which is bawal po yun. At ngayon tinitignan ng gobyerno bakit maraming nag-file ng asylum pumunta dito as international student, ngayon nagpa-file ng asylum. Ayaw po namin mangyari sa inyo mga kababayan. So, mga kababayan, kung kayo ang nasa kalagayan ng isang pamilya dito, kasi sasabihin sa inyo, nung nasa Pilipinas si Mrs. Pinapadalan ko siya, naalagaan niya yung mga bata, kasama siya, may makakasama ka pa sa bahay. Palagay niyo po, tama po ba yun? Na dahil nahihirapan kami ngayon, gawin ko na lang yung kaming dalawa ni Jacob ang matira dito sa Canada. Napakahirap po sa kalooban ko rin, naglalaban, pero I always trust God. That is the plan of the God. Kung ano yun ang kagustuhan ng Panginoon gagawin ko. At hindi ko sasacrifice ang kalagayan ng pamilya ko. At ayaw ko makita ang pamilya kong mag-sacrifice. Ako na lang ang magsasacrifice siguro. Well, again, mahirap na po ang tinatakel ko lang po ang mga comment sa mga vlogs na naninira kami ng loob. Na-advise na lang po namin kayo. Kung dati nakikita nyo masarap ang abroad, ngayon po hindi na po. Sabihin ko lang totoo sa inyo. Masarap na mahirap, lalong humihirap. Na sasabi ko lang yung mga option na gano'n mga kababayan. Para malaman nyo rin dito sa Canada. Maantong din kami sa mga ganun na mga plano. Pero siyempre, inaano din natin. Mahirap din sa Pilipinas eh. Sabi ko nga, yun ang pinaka-option kung darating sa oras na talagang pahirapan na talaga. Mag-i-stay ako dito ng 5 years or 10 years. Yun lang, option lang yun. At para hindi nyo masabi na sinisirahan namin kayo ng loob, mga kababayan. Para masabi ninyo na, ay, ganyan pala yung nararanasan din nila pag-desisyon sila ng ganyan. Which is, of course, we trust God always. Thank you very much. Siguro maraming makaka-relate. Sabihin nyo nga sa akin kung hindi nyo nararanasan itong pag-iisip na to. Siguro, kung mangyayari man yun, 5 years, 10 years, mag-stay ako dito sa Canada. After that, mag-ipon ng business sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, kung nagpapadala ka sa Pilipinas, sabihin na natin sumusweldo tayo dito ng 2,000 bi-weekly. Kung bayad mo sa basement, siguro makakita ka ng basement $600. Pangkain mo, utility, padala sa Pilipinas. Bi-weekly po yun.
Kasi gusto ko lang kasi makita ang pamilya kong masaya. Na makamtan yung pangarap na Canada. Pero ngayon po, pangarap ng Canada. Sige, sabihin niyo po sa akin. Sabihin niyo po sa akin na hindi niyo nararanasan yan. Na masaya pa rin kayo. Hindi natin alam mga kababayan. Pero siguro hanggang dito na muna ang kwentuhan natin. Again, laban lang. Manalig tayo sa plano ng Panginoon. So, tapusin ko muna itong kwentuhan natin at sinare ko lang ang nagiging plano natin at sinashare ko lang kung ano yung mga sinasabi namin kaming mga vlogger dito sa Canada. Ito po ang buhay Canada ngayon. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi. Sana lagi nyo akong suportahan sa suportahan lagi ang mga vlogger para keep updated. Hindi po kami magsisinungaling kung ano po talaga ang buhay dito sa Canada. God bless po mga kababayan. Take care.